araw po sa inyong lahat. At saka kung saan man kayo, magandang gabi. Kung gabi man sa inyo. Ako nga pala si Janet. At bihira lang, pasensya na po kayo mga kababayan ko po. Ako po ay talagang mahihain na nasa camera. Bihira po akong nagre-record o nagbi-video. Nagbablog ng ganito na ako po ay nagsasalita. Sana po ay mapagpasensyahan niyo po yung pagsasalita ko. Kung minsan kasi hindi ako sanay. Yung parang yung pag-i-street ng pagsasalita. Mapahinto-hinto. Ako po ay isang Bisaya. Kaya kung minsan siguro yung accent po ay hindi talaga Tagalog. Pero para maintindihan ng lahat, magtatagalog na lang din tayo. Okay? Ngayon po, yung gagawin ko ay watermelon fruit basket. Ito gagawin ko po ito ng basket. Alam mo na sa atin, mahilig po tayong mag-party-party, mukbang, ganon. Ano pa yung isa? Bodol fight. Hindi ko pa nga naranasan yung bodol eh. Saka yung mukbang. Siguro kung makauwi ko sa Pinas, gusto ko rin yan na maranasan. Ito, ipakita ko sa inyo po kung paano, o isi-share ko sa inyo kung talagang paano gagawin yung ganitong klaseng basket na gagamitin natin yung watermelon, pakwan. Kasi may sikreto po dyan eh. Tsaka ang dami pong nagtatanong sa akin about fruit carvings. Kung may mga itatanong kayo po sa akin, sulat nyo na lang sa magko-comment na lang po kayo, okay? Okay, tsaka huwag nyo kalimutan mag-subscribe na rin at tsaka ipaki-share na rin sa mga kaibigan nyo, sa mga anak nyo na gustong matutong magka-carve ng mga prutas. At saka may rin ako, mayroon na rin pala sa school kasi dati nung nag-aaral pa ko din sa Pilipinas. Wala yan eh, wala sa ating school na pag-aralin yung pagka-carve ng mga prutas. Ngayon ko lang napansin ko, dami na, kasi may mga school dyan, mga guro, nagtatanong din sa akin, nagme-message ko, about carvings. So kaya yun, isi-share ko sa inyo ito kung paano ko itong gagawin, itong pakwan na to, na gawing basket. Maganda to sa yung may party kayo, yung mamumukbang, ganon, budol-budol. Para ma-impress din nyo yung mga kaibigan nyo, kung na sabihin like, wow, ikaw bang gumawa niyan? Ang ganda naman, di ba? So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Di ba? Kung minsan may sa atin, di ba, ang dami ng yung pakwan. Dito, wala eh. Bihira lang dito, seasonal. Ngayon nga, ito, mabuti na kaya bili ako ng ganito, ng pakwan ngayon. Kasi ngayon eh, February, hindi pa season ng pakwan dito sa Amerika. Depende kung saan, anong state ka. Nandito ako sa East. Sa West siguro, marami kang like California, Florida, ganyan. May mapibili ka dyan ng mga ganito na mura-mura. Pero dito sa East na, sa United States, nandito ako sa Pennsylvania eh. Kaya, ang mahal. Kaya hindi ako nagbablog na masyado ng ngayon kasi ang mahal ng pakwan. Ito nga nabili ko ng $16. Magkano yan sa pesos? Di ba malapit-lapit na sa 1,000 pesos? Di ba ang mahal? Ipag-season naman dito, ito ay lang, kalahati, yung $8, ganun. So, yan. Magkakarba ko niyan kasi mura-mura. Pero pag mahal, ay nako, times 2 yung yung presyo. Kaya binili ko ito para may iba-vlog ako. Kasi may nagtatanong na kung paano gawin itong basket, ganyan. So, ngayon, isi-share ko na sa inyo kung ano ang sekreto ko. Anong sekreto sa paggawa ng fruit basket na gamit itong watermelon. Okay? Pakita ko na lang sa inyo at titingnan.
kayo na lang manood. At saka kung ano naman, huwag nyo kalimutang magsa-subscribe sa channel ko po, Food Carvings by Janet. At i-like na lang din. At siyempre, kung gusto nyo yung updated kayo sa mga vlogs ko, pakipindot na rin sa notification bell. Okay po? At saka maraming salamat at God bless. Panoorin nyo na lang po. Okay? Paki-comments kung mayroon kayong comments o may tanong. God bless. So nakita nyo po dito na nilagyan ko na po ng masking tape. Sa paglagay ko ng masking tape, nakita nyo na parang basket na siya, di ba? Pag tinanggal ko to at saka ditong part na to, basket na, di ba? So may sikreto kasi dyan kung paano ko kinakat. Hindi kasi yung kagaya ng iba na parang ginamitan lang ng ganitong kutsilyo, yung malaking kutsilyo na parang tinachop lang kaagad at ginaganon. Kaya nilagyan po natin ng tape. Kasi yan ang gawin nating yung guide po natin kung saan natin ikakat para maganda yung resulta. Diba? At saka hindi rin ganyan na sa akin kasi yung sekreto ko, bago ko na gamitan ng malaking kutsilyo, ang ginawa ko po ay gumamit po ako ng maliit na kutsilyo na ganito o kahit paring knife o ito sakto, kahit ito sakto, pwede rin yan. Okay, so kasi yung paggamit nito, umpisahan nyo ng parang scoring ba, yung yung maliit lang na pagguhit, yung parang ginuguhitan nyo pero gamit nyo yung kutsilyo, pero hindi malalim yung pagguhit nyo, maliit lang, yung parang ino-score nyo lang para may parang basihan nyo lang bago nyo gamitan ng malaki yung kutsilyo. Mas maganda yon dahil talagang maganda yung resulta, malinis yung cut niya, diba? Kasi pag dinadirect nyo ganyan na pagkakat ng malaki kagad at tapos ganon, may tendency kasi na mag-snap yung ibang bahagi. Pag hinakat nyo dito ng ganyan kaagad ng malaki, ng direktahan, magka-crack yun mag-snap. Hindi na yung hindi straight yung yung paggawa ng watermelon, pangit yan. Hindi kagaya na kung may gamitan nyo ng maliit muna, yung partial cut muna, pero hindi malalim para at saka yung sabayan, pag ganyan nito sa gitna, halimbawa, sabayan nyo na rin kaagad dito para yung tension ba, yung pressure ng niya, kasi pag na-open na siya, maliit, kung malalim-lalim, magka-crack yun Kaya, ginagamitan ko ng maliit. Yun ang talagang sekreto ko. Yung paglagay ng ganito, ng tape, masking tape. Tsaka na, gamitan ng malaking kutsilyo. Okay po? Tsaka, ipakita ko na lang sa inyo kung paano ko gagawin. Okay po? Alright, we're gonna start here now. Okay, ito na po yung ipakita ko po sa inyo kung paano ko po ikakat itong watermelon basket na pakwan. Ito po yung knife na maliit na sinasabi kong gagamitan muna ng maliit bago yung malaking kutsilyo. Diba? Kasi nasabi ko po na hindi po masyadong malalim yung pagkat, maliit lang. Yung parang i-score mo lang na parang lang yung parang kunting guhit lang. Yung skin lang muna, wag yung sa loob, yung malalim. Dahan-dahanin lang po natin at gamitin lang po. Ito po yung masking tip at ito po yung guide natin. Okay? Dahan-dahan lang. Ito po tayo mag-umpisa sa gitna para Okay? Tingnan nyo na lang po kung paano.
Ganito po yan. Guguhit ng kunti lang. Hindi masyado malalim. Tingnan nyo. Yan lang oh. Parang minamark mo lang. Yan. Dahan-dahan lang para talagang sundan nyo yung yung masking tape. Yan. Diba? Para hindi yung tension niya ba? Yung Kasi magka-crack yan eh. Ganyan ang ginagawa ko. Okay, panoorin nyo na lang muna, okay? At ipakita ko na lang sa inyo ang resulta. Okay, natapos ko na po yung sa handle. Nakakat ko po. Basta dandahanin nyo lang po. Huwag nyong mamadaliin. At dito na naman tayo. Umpisa natin yung base. Okay. Dito po sa taas. Huwag daw sa baba. Dito po natin ikakat. Okay. Dandahan lang. Huwag magmamadali. Ito lang. Oh. Kasi pag maliit na ginagamit nyo na kutsilyo, makokontrol nyo kasi. Pag malaki kaagad, hindi nyo nakokontrol. Kaya hindi maganda yung resulta niya. Kasi, okay, tapos na po natin ginamitan nito ng maliit na kutsilyo. So sinabi ko kanina, bago gamitan ng malaki na kutsilyo, pwede rin gamitan nyo ng ganitong klaseng kutsilyo na medyo matulis, mas maigi ganitong klase, hindi yung makapal na knife kagad. Ito muna kung mayroon kayo, yung matulis, basta matulis at saka skinny. Dandahanin lang. Ito. So, sundan nyo na rin yung guide niya, yung ginawa nyo nung kanina. See? Dandahan lang talaga para hindi siya mag-i-snap. Talagang maganda yung resulta. Hindi crooked yung pagkakat nyo. Dandahan lang para yung tension niya hindi mag-i-snap. Yung nangyayari dyan mag-i-snap yung watermelon. Dami na kasi akong nagawang yung ibang klaseng watermelon. Nagka-crack. Kaya ganito yung paraan ko na ginagamit. Gamitan muna ng maliit na kutsilyo bago yung malaki. Huwag masyado malalim kaagad. Ganyan lang. Dandahan. Okay. Huwag biglain. Tapos dito na naman. Unti-unti mo lang yung pag huwag direct agad.
para hindi siya mag-i-snap. Huwag nyo intindihin kung ilang oras nyo magawa ito, ilang minuto. Basta ang intindihin nyo, maganda ang resulta. Diba? Bakit naman mamadaliin eh? Hindi naman kailangan na magmamadali. Yan lang ang sikreto. Unti-unti lang. Unti-unti yung pag-ano niya. Hanggang palalim ng palalim. Yung pag-ano mo. Pagkakat. Kasi pag biglain mo talaga yan. Nag-i-snap yan eh. Palalim ng palalim. Narinig nyo yan, nag-i-snap na eh. Narinig ko, pang! Okay, ito na. Palalim ng palalim. Kasi malinis yung pagkakat niya. Kasi dito. Yan, palalim ng palalim. Hindi nyo na kailangan pala talaga ng ano, ng malaking kutsilyo. Kahit ganito lang. Basta dahan-dahanin lang. Kahit maliit lang na kutsilyo, basta dahan-dahanin nyo lang. Yan o. Yun na o. Kita nyo na. O. Mas ano na. Madali na lang siya i-guide yung pagkakat mo. Yan. Basta ano lang, ulit-ulit lang. Hanggang makat mo na talaga totally. Yan. Na, maliit nga lang ng kutsilyo ang gamit ko eh. Hindi na pala kailangan ng malaki. Kasi nakikita ko dyan, malaki pala. Ganito lang. Dahan-dahan. Basta wag lang mamadali. Yan na oh. Pwede na yan. Pwede na gamitan ng malaki. Magagamit po pala yung malaki din. Yan. Basta ganyan na lang oh. Diba? Nakita nyo? Ganyan mo na lang oh. Gamitan mo lang yung maliit na kutsilyo. Hanggang sa ano na. Oh. Tsaka mo na lang gamitan ng malaki talaga. Pag ano na. Patapos na. Magandang resulta niya. Linis yung pagkakat. Pwede rin yung ano, yung serrated knife kung mayroon kayo. Yung bread knife, maganda yon. Pakita ko sa inyo. Pwede rin ito, gagamitin nyo. Serrated knife, bread knife. O ano ba ito? Bread knife na. Mas maigi pa to. Basta mahaba. Pwede rin yan. Parang ninalagari nyo yung ano, laman ng sa loob ng ano, watermelon. Diba? Mas madali. Oh, kita nyo? Malinis.
Diba malinis yung pagkakat? Ang ganda ng ano, kwan. Pulang-pula. Diba malinis siya? Gawa na naman natin ulit ito. Okay. Ito na naman gagamitin natin sa kabila. Kahit hindi na pala malaki eh. Kahit hindi na pala gamitan ng malaking kutsilyo eh. Kahit ito na. Kahit itong ano na bread knife kung mayroon kayo. Pwede na. Basta serrated knife. Yan o. Parang nilalagari. Yung laman ng pakwan. Oh. Oh, di ba? Maganda ang resulta. Oh, di ba maganda yung ano niya? Pagka ano ba 'yan? Pagka-cut, malinis ano? Maganda. Saka alisin nyo na lang din ito. Tapos na yan. O, diba malinis? Maganda. Okay, ito lang po ang ano, yung sekreto ko po sa pag ano, basta malinis lang. At saka yung pag ano naman, pagkuha ng laman ng ano, watermelon. Pwede na ganyanan nyo na lang. Okay, kung paano naman ito alisin yung laman ito sandal, gagamit kayo ng matulis din, mahaba o kahit ano, basta skinny lang siya, matulis, hindi yung malaki, para ma-maneuver nyo maigi yung lalo na dito pag ano na, yung pagko-curve na, kasi pag malaki mahirap ano yung pag-ikot ng ano dyan sa curve na yan. Pero pag gamitan nito ng maliit na ano, knife, mas maganda. Nag-work, mas maganda siya. Ganyan lang. Okay. Tingnan nyo sa kabila. Tingnan nyo yung ano, ng dulo ng knife niya, kung nandito. Tapos, i-wiggle-wiggle nyo lang. Ganun. Kasi pag malaking ano yan, knife yan, mahirap. Ito na rin. Tandahan, huwag masyadong biglain. Unti-unti lang. Okay. Tapos, ganyan sa ilalim. Slide nyo, nagpo-push nyo lang. O, yan. Nandiyan na. Okay? Okay, gamitin nyo na lang ng ano, watermelon ball o kaya
ice cream scooper. Pwede na yan. Basta ganito oh. Watermelon ball. Ikot nyo lang ganyan. Oh, maganda yung ano niya. Po mga kaokit, tapos na po tong watermelon basket po natin. Anong masasabi nyo? Diba maganda yung resulta? Ang gagawin na lang po natin dyan ay lalagyan ng kahit anong gusto nyong prutas na ilalagay dyan. Ilalaman nyo sa basket na to. Pwede pineapple, melon, honeydew, strawberry, grapes, whatever. Ano yung gusto nyo, di maganda na. Strawberry po. Paki-comment na lang po kung ito po yung nagustuhan nyo. Okay? Thank you po. Sana ay natutunan nyo po. At sana po satisfied po kayo sa content po na ito. Thank you po. God bless.